kawili-wiling kwento. Alam mo ba na ang kasaysayan ay malapit ng ulitin ang sarili nito at maraming tao ang magugulat kapag napagtanto nilang gaano kalaki ang kanilang ipinagwalang bahala ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Hesukristo. Habang sila ay nagdiriwang, umiinom ng alak at nasa masayang kalagayan, sila ay mahuhuli sa hindi inaasahan kapag ang sorpresa na pagbabalik ni Hesukristo ay darating sa kanila na parang araw ng paghuhukom ng Sodoma at Gomora. Sinabi mismo ni Jesus na magiging mas masahol pa ito kaysa sa Sodoma at Gomora para sa mga tumatangging maniwala sa kanya. Tulad ng nakasaad sa Mateo 10:15, tunay na sinasabi ko sa inyo, mas madaling tiisin para sa Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa sa bayan na iyon, sabi niya. At sa Lucas 17:28-29 nakasulat, ganun din ng mga araw ni Lot. May mga taon tayo na kumakan at umiinom, bumibili at nagbebenta, nagtatanim at nagtatrabaho. Mga tao makinig ng mabuti. Ngunit sa araw na umalis si Lot sa Sodom, ang apoy at asupre ay umulan mula sa langit at nilipol silang lahat paalala ng mga kasulatan. Binalaan din ni Jesus, magiging ganito sa araw na mahahayag ang anak ng tao na binibigyang diin ang biglaan ng kanyang pagbabalik. Maraming tao ang hindi pa rin nakakaalam ng mga palatandaang ito, naniniwala na mayroon silang sapat na oras upang maghanda. Patuloy silang nagkakasiyahan sa mga makamundong kasiyahan. Hindi pinapansin ang mga babalang malinaw na sinabi at isinulat. Gayunpaman, ang pagbabalik ng Panginoon ay magugulat sa marami, tulad ng mga araw ni Noah nang ang mga tao ay kumakain, umiinom, at walang kaalam-alam sa nalalapit na baha. Ang mga salita ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na manatiling mapagbantay at alerto sapagkat walang sino man ang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagdating. Binalaan ng propetang Peter na ang mga tumutukso ay manghahangal sa ideya ng kanyang pagbabalik na nagsasabing nasa ng pagdating na ipinangako niya. Ngunit ipinakita ng kasaysayan na ang pambihirang paghatol ay kadalasang dumarating ng hindi inaasahan gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora. Sa mga huling araw na ito, marami ang hindi pinapansin ang mga tanda, naniniwalang sila ay immune or masyadong abala para mapansin ang mga espiritual na babala sa paligid nila. Malinaw na sinasabi ng Biblia na walang sino man ang magiging handa kapag dumating na ang oras at ang kaguluhan ay biglaang mangyayari. Isang nakapagpapabigat na kaalaman na ang pagkawasak ng Sodom at Gomora ay nagsisilbing babala para sa buong sangkatauhan. Ang pagbagsak ng mga lungsod ay dahil sa kanilang kasalanan at pagtanggi sa mga daan ng Diyos. Ngayon ang tukso na magkasala ay mas malaki kaysa dati at marami ang nagkokompromiso sa kanilang pananampalataya para sa pansamantalang kasiyahan. Gayunpaman, itinuturo ng Ebanghelyo na tayo'y magsisi at bumalik sa Diyos ng may taos-pusong puso. Ang oras ay tumatakbo na. Malapit na ang sandali ng pagbabalik ni Hesukristo at mahalagang maging handa. Mga tao, tinanggap niyo ba si Jesus bilang inyong tagapagligtas? Kung hindi, ngayon ang tamang panahon upang gawin ito. Malinaw na sinabi sa Biblia sa Juan 3:16 na sapagkat gayo'y minahal ng Diyos ang sanlibutan anupat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag maghintay hanggang sa huli na upang humingi ng awa at kapatawaran mula sa Diyos. Ang mga babala ay malinaw, huwag itong balewalain sa iyong panganib. Maraming namumuhay na para bang ito na lamang ang buhay, ngunit ang buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa ating relasyon kay Jesucristo. Ang mamuhay ayon sa kanyang ebanghelyo ay nangangahulugang mahalin ang iba, magpatawad at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Ang pagdating ni Jesus ay magiging biglaan tulad ng isang magnanakaw sa gabi na mahuhuli ang marami na hindi handa. Ikaw ba ay isa sa mga magugulat o isa sa mga handa at nakamasid? Mahalaga na suriin ang iyong buhay at tiyakin na ikaw ay nasa tamang kalagayan sa Diyos. Ang pagsisisi at pagtanggap kay Jesus ngayon ay makakapagligtas sa iyo mula sa galit na darating. Hayaan mong ang kwentong ito ay maging isang gising na tawag para sa lahat na patuloy na nagpapabaya sa mga senyales at babala ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang mundo ay hindi maaring magpatuloy sa kasalukuyang landas nito nang walang mga kahihinatnan, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay matuwid at tiyak. Tandaan, ang mga senyales ng kanyang pagdating ay nasa lahat ng dako, mga digmaan, mga natural na sakuna, moral na pagkabulok, ngunit marami ang tumatangging makita. Ang oras para maghanda espiritual ay ngayon, hindi bukas, dahil walang nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. Huwag ipagsapalaran ang pagdanas ng kapalaran ng mga lungsod na nilipol dahil sa kanilang mga kasalanan. Lumapit kay Jesus ngayon. Isabuhay mo ang iyong buhay ayon sa salita ng Diyos at maging mapagmatsyag para sa kanyang makapangyarihang pagbalik. Sa wakas, hinihikayat ko ang lahat na ibahagi ang mensaheng ito upang walang sino man ang manatiling walang kaalaman sa kagipitan ng kaligtasan.
Isara ang iyong mga tainga sa mga maling pangako ng mundong ito at buksan ang iyong puso kay Hesukristo, ang tanging tagapagligtas. Tandaan, ang mga nagtitiwala kay Kristo ay ipinangakoan ng buhay na walang hanggan, habang ang mga tumatanggi sa Kanya ay nahaharap sa paghatol. Hayaan mong gabayan ng pag-ibig at pagsisisi ang iyong mga desisyon ngayon, sapagkat maaaring huli na bukas. Ang kwento ay unti-unting lumalabas at ang mga palatandaan ay hindi maikakaila para sa mga nagnanais na makita. Mag-ingat at maging handa, ang pagbabalik ni Hesukristo ay malapit na at ito ay magiging araw ng paghuhukom para sa lahat ng tao. Naway buksan ng lahat ang kanilang mga mata, mapagpakumbabang ilagak ang kanilang mga puso at lumapit kay Jesus bago ito maging huli na.